Yeah, yeah. Check 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Sina Combs from Moto Market. Sponsor kami ng 4 na pieces para sa ride na to. I-testingin namin. So far maganda siya. 5 pala. So far maganda naman ng feedback. May volume control sa dito. Up and down. Pwede sa Bluetooth, pwede sa phone. Pwede sa phone. Pwede ka sumagot ng phone, tapos pwede ka mag-music. Kung ano yung nasa phone nyo. Kami tawagan kayo ng boss nyo, ba't di kayo nag-leave? Yun. Habang nag-ride kayo, makakausap nyo yung boss nyo, papapasukin kayo sa opisina ulit. Ganda, oh. May mic na ito. Sina? Any Moto Market. Any Moto Market pala. Okay. Ito yung LS135, still in intensive care. Mula nung nagtawid ilog siya, nakauwi siya, pero nag-ano na siya, oh. Nagganyan na, may sound. Nagpalit ako ng manifold, nagpalit ako ng CDI, at nagpalit ako ng carb. Bago lahat siya, gumastos ako ng 1.8. Hindi pa rin siya naayos. Ang dami ko tuloy spare parts. Tsaka parang matagal na ito, pinalitan ko itong carb. Ang problema niya kasi, ayan o, nag-start siya, di ba? Pero, look. See? See? Yung power niya huminto. Ngayon, ito naman, dito sa CB110, ito yung ginamit natin sa Masanga Point. General na car, 300 kilometers of the baddest terrain on the planet. Kinaya niya with the Classic 250 tires, Rusi Classic 250 tires. Binigay sa akin ng Konoha Eastside, si Ricky Castillo. At ito naman, McOiley's Garage, McOiley's Adventure of Pasig. Binigay to. This is from original from a PG1. Heavy plates, medyo mabigat. Kaya daw ayaw na nung dating mayari. Binenta ng mura. Medyo mabigat nga siya pero solid siya. This is supposed to be a side bag and a table. Eh tama-tama, meron tayo mga bags. Ayan. This is one bag, another bag. And this bag, nagagamitin natin sa ating mga adventures. Ayan. Tapos yung seats naging dalawa na. Dati isa lang, di ba? Nahirapan ako. Single seat. Ang sakit sa wets. Ginawa ko ng dalawa tapos para magkasya yung bag ko. Pero ito kailangan i-atras din. So bumili na ako ng rack niyan. Nantay ko dumating ngayon. Or bukas. Tapos ito pa yung kabilang rack. From McOiley's Garage. McOiley Adventure. Oliver ng PG1. Pinas. Kakabit natin yan ngayon para medyo luminis yung side natin. And then ito nga pala yung binili kong diba sabi ko sa inyo kailangan ko ng charger. So may charger na. Dahil yung phone natin 256 gig yun. So meron laging libreng 100 gig. Pwede na sana kung sakto baterya. Kaya kailangan talaga may charger. Marami akong baterya eh. It's like we need to charge sometime. Malakas siya. Okay, yun ang gagawin natin ngayon. Lilinisin ko to tapos kakabit ko yung racks and then hopefully yung dito dumating na rin. So meron siyang double support. Ito nakakabit doon sa mismong body niya. Ayun. Sige, let's do that. So ito na nga siya ngayon, ang Honda CB110. Mula nung bumiyahe tayo ng
general na car. Marami tayong changes na ginawa. Unang-una, yung side mirror, binalik natin sa standard niya. Standard side mirror. Para makakita naman tayo ng maganda. Hindi ito yung aftermarket, ito yung original niya. Ang LS135 or yung Honda CB110, yung medyo concave, no? Kita lahat. Tapos naglagay na tayo ng charger na naging problema rin natin sa biyahe. Nabusan tayo ng battery, so naglagay din ako niyan. Umaandar na yan, oh. See? Direct to battery. May kickstart naman to. Tapos yung single seater, out muna siya. Kinabit muna natin to pang copy racer, pero okay na rin. Tapos may bumili na rin ako ng tapakan para kung may aangkas, kasi naging double seater na dito siya upo. Tapos ito itatras ko para yung backpack, at dito makasakay din yung mga bags, no? Tapos ito yung mga bags na yung bracket na yan galing kay McOilis Garage o Pasig. McOilis Garage, binigay niya sa atin itong bracket na to. Actually nagiging ano rin to, ganun, no? Parang table. Nagiging table to eh. Kung gusto mo maging table, magiging table yan. Nag-flip up siya, oh. Ayan, oh. Kung gusto mo maging table siya, oh. May lalagyan ng kape. Dalawa siya, kaliwat kanan. Tapos ito naging secure. Ayan, oh. Yung pinaka bracing natin customized. Ito naman nilagay ko kapitan ng mga hook. Pag naging problema rin natin yan, wala tayong mapagsabitan ng mga hook ng mga straps. Ang support nito is direct to the chassis. Direct to the chassis siya, para wala na yung pagano dito. Bumili ako ng bracket pero hindi pa dumating, kaya naunahan ko pa yun. Gumawa na ako ng sarili ko. Tapos ito kasama rin sa binigay ni McOilis Garage of Pasig City. Ito actually sa front plate yata to, o sa side. Kasama nito dito yun eh. Itong plate na to, quick release ng mga bag, pero wala akong ganung bag eh. Kaya ito naisip ko, naglagay din tayo ng bag dito, naalala nyo, dumudulas-dulas. So nilagyan ko na ng RTV waterproofing para hindi tumagos yung tubig. Tapos dito rin may mga hook-up lines na rin tayo rito, madali na maglagay ng bag. Pero sa dami na, dahil double seater na to, parang hindi na kailangan ng bag pa dyan. Siguro mga support na lang kung may bag dito, stop dito, no? So support nyo para madali na rin tapos pwede maglagay ng camera, oh. Hindi tayo maglagay ng camera dito. So maraming, kasi nung panahon na binili ko tong U-Box na to, wala pa yung square, hindi pa uso yung square, puro ganito. Kaya ngayon nilagyan na natin para may support. So ganyan siya. Yung bag kasi, alam nyo, itong mga bag na to, itong bag na to, marami itong nalalaman eh. Tsaka parang gusto ko itong dalhin kasi pag-aari ito ng isang adventurer, fallen adventurer. Mga dating kasama nating adventurer na nawala na, nasa heaven na. So gusto kong dalhin yung mga bag na yan kasi parang reminder pa rin na nandiyan pa rin sila. And this one too, this one is from a hiker and a biker. Itong bag na to, kita nyo, napakalaki. Ano to, yung pang hiking, mountain hiking. So sa isang fallen adventurer din yan. Parang hindi match sa motor pero gusto kong gamitin in memory of the fallen biker. Ngayon meron siyang bakal, oh. As you can see, may bakal. Pinawasan ko para hindi tumama yung helmet ko dito. Doon ako na bumabangga, may bakal, oh.
Kasi pang hiking nga, yung tent na dito banda, di ba? Pag naglalakad ka, dito yung tent. So ngayon, bumaba na siya. Kaya, pwede nang gamitin sa motor. So yun. Di ba? To get what I mean, no? Yung sa dati, ito, magagamit pa to. Tsaka ito, dati nandyan yun. Kapatong dyan eh. Pero dahil meron na nga dyan, okay na. So yun ang developments natin sa bike na to. Tsaka ito, naglagay pa ako ng mga ganito. Pang hook. So yun lang naman. Nagka-aberya tayo dito nung bumabiyahe tayo sa gravel road. Kumalog to. Pero actually hindi naman pala nasira yung plastic. Lumuwag yung tornilyo. Isa lang. Pag uwi ko dito sa Marikina, parang lumuwag yung tornilyo lang. Kasi walang glue. Ayun. Hinigpitan ko lang. Ayun. Usually pwede nyo kung ayaw nyo lagyan ng glue, doblein nyo yung nut. Or lagyan nyo ng zip tie plastic. Para hindi lumabas. Hindi naman lumabas eh, lumuwag lang. Kaya gumagalaw-galaw to. Kala ko matatanggal na. Pero nakauwi naman siya. So ang ano lang dito, yun lang sa dating may-ari nitong brace, yung side bracket, sa dating may-ari niya, comment lang doon yung mabigat. Medyo mabigat nga. Parang alam mo yun, sana yan lang yan. Dati ako naka big bike eh. Kaya yan ang development natin sa bagong bike natin. Yan, may nagtatanong bata. Hindi naman siya ng ano no, out of curiosity lang yung bata, no? Kasi minsan nagpunta ako sa isang event. Punta ako sa isang event, sabi ng bata, sabi niya, "Kuya, bakit ano?" Yun mga yung bata na ito, mga 12 years old. Sabi niya, "Kuya, bakit hindi ka naka malaking motor?" Yung mga 1,000, sabi niya pa. Yun, magandang question yun para sa bata, no? So, tinitingnan, kaya mga vlogger, mag-ingat kayo, mga bata pala parang uma-idolize din ng mga riders. Kailangan umayos tayo, no? So, sabi ko sa kanya, maganda tong motor na to kasi kahit sino pwedeng magkaroon. Pwede mag-adventure kahit hindi gumastos ng mahal na motor. Pwede ka mag-adventure kahit na simple lang yung motor mo. Yun yung essence nitong pag-adventure ng small displacement na motor. Pwede naman talaga. Hindi naman kailangan naka-big bike ka kasi hassle din minsan, mabigat. Parang nagpunta kami sa Santa Ines, may tinulungan, di kami naka 1000cc dahil mabigat nga. Kahit sabihin mo pang magaan yun, aluminum, mabigat pa rin para sa mga bato-bato. Samantala itong mga motor namin, kaya din naman, no? So yun. Parang meron ako sinusundan isang vlog dati na C90 Adventures. Tignan nyo, C90, ano siya, Honda C90. Di man umabot ng 100, 90cc lang. Pero kung saan niya pinagdadala yung motor na yun, binabaklas pa niya, nilalagay sa bag, tapos tinatawid sa mga borders na hindi dumadaan sa custom. Nakakatawa yung C90 Adventures. Tapos nung parang ni-sponsor na siya ng KTM, wala na nga ako ng gana eh. Kasi nag KTM 400 na siya, di para na rin siyang yung karaniwang mga vlogger, no, na naka big bike, nawala na yung adventure nung kanyang small displacement na motor. Yun lang. Yun, so peace. Thank you nga pala Makoylis Garage for the side bags, side braces. This will be a better adventure bike soon. Saan tayo pupunta? Oo nga pala, may nag-i-invite sa akin sa nakita kasi yung mga video natin sa PG1 Santa Ines at saka sa Masanga Point General Nakar. May nag-i-invite sa akin isang group na naman sa katapusan ng buwan itong February. Kaso gusto ko nga, kaso meron na akong may nauna
may naunang engagement. So pasensya na sa mga nagyaya. Mukhang maganda rin naman, kaya lang may nauna na. Kaya sorry. Dapat yun sa Dingalan yata yun, Dingalan Aurora. Susunod na lang. Okay, peace brothers, peace. Kita-kits tayo sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kakaibang mga putahe, pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulo. Brum brum, hindi masasaya ang bawat sentimo mo. Sapagkat magiging parte mo ito. Di ko pinagsisihan ang pag-angkas sa motorsiklo. Magpakailanman, ride like the wind. Ride like the wind. Ride like the wind. Yeah. Tara na, vroom vroom, takbo tayo. Sa hangin siya'y nasa una. Iwanan ang problema sa ating likuran. Tara na, vroom vroom, brother ko. Maglakbay tayo, kita-kits tayo. Sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao. Kahit ang mga